Sa paglipas ng mga taon, ang mga sinaunang ginto na nahukay sa Surigao ay nauwi sa kamay ng mga dealer at palihim na naibenta sa mga maperang kolektor. Ang iba ay napunta pa nga sa ibang bansa. Some of these gold objects had found their way in European collections already. Men and women both wore jewelry. Actually, the men... Si Dr. Florina Baker ang dating direktor at curator ng Gold of Ancestors ng Ayala Museum. Sa tansya raw ng mga eksperto, ang makalaglag pangang gintong nahukay ni Berto ay hinubog noong ika-10 hanggang ika-13 siglo. Ibig sabihin, ginawa ang mga alahas 300 taon bago pa man napadpad si Magellan sa Pilipinas. Ani Baker, marami na raw siyang nakitang hukay na ginto o archaeological gold mula sa Pilipinas, pero walang hihigit pa sa kasalukuyang exhibit. Nothing of this scale and magnitude and magnificence has ever been seen before. It's the largest collection of Philippine archaeological gold in the Philippines and in the rest of the world. In fact, one of our gold specialists, Professor John Mixic from the National University of Singapore, is familiar with this collection and has referred to it as the single most important tangible heritage of the country. And it far surpasses the Wonoboyo treasure that was found in 1991 in Indonesia. The Filipinos who created these items may have actually thought about when they were making them, when they were creating them. Si Professor John Mixic ng National University of Singapore ay espesyalista sa tinatawag na archaeological gold. Ayon sa kanya, ang koleksyon ng mga nahukay na ginto ay para na rin balon ng bagong impormasyon tungkol sa kasaysayan hindi lang ng Pilipinas, kundi pati na rin ng Southeast Asia. It's both one of the largest collections of Southeast Asian gold in any one location, and it has maybe more variation in terms of time and place than any other collection in the region. Malaking bahagi ng kahanga-hangang koleksyon ang tinatawag na Surigao Treasure, kung saan kabilang ang mga nahukay ni Berto sa Sitio Magroyong noong 1981. Tinatayang nasa 23 milyong piso ang halaga ng gintong natuklasan doon lang mismo sa Sitio Magroyong. We have here about 26 of those objects from that famous Surigao treasure. Many of the belts are with the central bank. We have 2 full belts and several fragments here. We have the huge bowls, ritual bowls, heavy golden bowls. Ang Surigao Treasure ay bukod-tangi rin daw dahil sa isang bagay. Ang bawat piraso ng alahas ay sadyang ginamit at itinago ng mga may-ari ng sila'y nabubuhay pa. Di tulad ng ibang mga hukay na ginto na natagpuan lamang sa mga libingan ng mga patay. It was a practice among the Visayans and the southern people from the southern areas of the Philippines to bury the objects with as funerary offerings to ensure a welcome, a cordial welcome to the afterlife. Kasi you have to demonstrate your prestige and your wealth in the afterlife. So they try to bring as much of their worldly riches with them. And luckily for us today, that's how we know about our early cultures. Kaya naman hindi na itago ni Dr. Baker ang paghanga sa koleksyon ng una niyang itong mamalas. This huge feeling of being overwhelmed, that you're almost numb. And just because of the sheer numbers and your heart is beating, it's racing, and you're seeing one huge, one spectacular thing after another.
Isa sa mga makapigil hiningang piyesa sa koleksyon ay ang tinatawag na kinari, isang uri ng diyosa sa relihiyon ng Hinduismo, ang pangunahing relihiyon sa India. Ang kinaring ito ay bahagi ng Surigao Collection at aksidenteng nakita ni Johnny Pimentel habang ibinebenta ito ng isang dealer sa kanyang kamag-anak. Because I was about 5 to 6 feet away because it was a private deal. So I did not want to meddle, but I was in the house at the time of Congressman T. My first impression, it looked really like a pigeon or a dove, like a bird, with its wings at the back, tapos yung head. And then later on, when Dr. Baker showed me the figure, it was not a dove, but a female, Figure, it's called a kinari. Babae, a female figurine. Walang kaparis daw ang kinari dahil sa pagkakagawa ng maamo nitong mukha, detalyado, pulido at magandang pagkakaayos ng buhok at balahibo sa katawan. May hawig daw ito sa mga ginagawang sinaunang Javanese gold, pero namumukod tangi ang nahukay sa Surigao dahil ito ay 3D o may 3 dimensyon. Also made of gold. Pero higit pa sa kinari, ang talagang nagpalundag sa puso ni Dr. Baker ay ang sablay na ito na tinatawag nilang sacred thread. Ang sacred thread ay may timbang na mahigit 4 na kilo. Sinusuot daw ito sa mga seremonyang parangal ng mga taga-India nung unang panahon. When I first saw the thing, I went, "Oh my gosh!" And then the first time that I saw it, this very gracious collector offered that I try it, and at that point I said, "Oh my gosh, I can't do that! It's sacrilege, I can't." But even just to touch it is such a privilege. Nagpasadya ng espesyal na manikin ang Australianong designer ng museo para sa sacred thread. Pero nagulantangan lahat nang isuot sa manikin ang mabigat na gintong sablay. So, tulong-tulong kami na kasi mabigat siya talaga. So, nung inilalagay na namin dun sa balikat ng manikin, crack, bagsak. Ang torso. Manikin. Yung Nasira. torso. Hindi niya kaya. Hindi kaya yung bigat kasi napakabigat niya talaga. I'd like you to experience how heavy. Sinubukan kong isuot ang sacred thread para madama ang bigat nito. Ito ang tinatawag na sacred thread, ang pinakaimportanteng piyesa ng gold collection ng Ayala Museum. Halos 4 na kilo ang timbang nitong gintong sablay. Wow! Uy, napakabigat. Uy, magkakakalo ka nito. Ang bigat. Pero higit pa sa bigat ng solid gold na sablay, humanga ako sa pagkakagawa nito. 3 iba-ibang layer ng ginto na may kani-kaniyang disenyo ang pinagpatong-patong sa pamamagitan ng pinong-pinong pagkakahabi ng sablay. Ang mga pampalamuting bolitas na ito, hindi na raw ginagawa ngayon. Ubod ng pulido ang pagkakagawa ng sablay at lalong kamangha-manghang isiping ginawa ito 1,000 taon na ang nakakaraan. Tunay ngang walang kaparis ang Surigao Treasure. At sa aming pagbabalik, sasariwain natin ang kalidad at antas ng yaman, kaalaman at pamumuhay ng ating mga ninuno nang una silang masilayan ni Magellan.